Hello, hello mga master. Abang-abang lang kayo dyan. Magsha-shoutout tayo mamaya. Sa lahat pala ng nagbabalak mag-DIY sa pag-install ng kanilang sariling setup, dapat nyo muna malaman kung paano ang pag-set ng parameter ng ganitong hybrid solar inverter. Kasi, ang setting nito ay maaaring hindi angkop sa gagamitin ninyong battery. So, una nating malaman kung ano ang function ng apat na button na ito. Una, ito ay ang escape button. Ang function ng escape button ay dito natin pinipindot kung gusto nating pumunta sa standby mode ang LCD ng ating inverter. Or ayaw nating i-save yung naset natin. Bali, ito yung back button ng ating inverter. Itong pangalawa na button ay ang kanyang scroll up. Ang pangatlong button naman ay yung kanyang scroll down. At ang pang-apat na button na ito ay ang kanyang enter menu. So, dito pipindutin natin kung gusto nating iset ang ating parameter. Magsisimula na tayo sa pag-set ng ating inverter mga master. Ang una nating gagawin, ilong press natin itong enter menu button. Yan. Pumunta na tayo sa kanyang PO1 o mode setting ng kanyang priority setup. Ang code na U1 na ito, ilipat natin sa U1. Ang U1 na code nito ay ang kanyang priority mode ng ating inverter kung saan ang kanyang function ay parang UPS na ang grid ang nag-charge ng kanyang battery. Halimbawa, pag nag-burn out, yung inverter natin, lilipat sa battery ang kanyang source of power. Ang code na 02 ay ang ating battery priority mode setup. Kung saan, ang battery natin ay ang kanyang source of power. Ang 03 na code ay ang kanyang eco mode. Na kung saan, habang may power ang ating grid, siya ang mag-charge ng ating battery. At the same time, magbibigay siya ng kuryente sa ating outlet. In case na mag-burn out, ang battery naman ang kukunan niya ng source of power. Pero, limited lang ang kanyang load na mapapagana. Mga almost 5% lang ng capacity ng inverter natin. Itong inverter natin ay nasa 1,200 watts. Ano naman ang code na 04? Ang 04 na code, ito naman ang tinatawag na unattended mode na code. Na kung ang battery ay naka-charge, doon siya kukuha ng supply na ibibigay sa outlet natin. Tapos, pag nalubat, mag-shutdown ang kanyang output. Tapos, pag bumalik naman ang charge ng battery natin sa reset nating voltahe, doon naman mag-on ang ating outlet. At dito sa PO1 na setting, ay ililipat ko ang aking setting sa auto o battery mode. Tapos, i-enter natin para ma-save yung ating setting. Yan.
Nag-save siya. Nasa 02 na ang kanyang code. Tapos, ito, ililipat natin sa PO2. Yan. O, ang kanyang battery mode setup. Nasa PO3 ako kasi ang nagamit kong battery ay LiFePO4 or lithium iron phosphate na battery. Pwede na natin ilipat ito kung ang battery natin ay lead acid, ilagay natin siya sa BO1. Lead acid na battery itong BO1. Tapos, pwede na natin ilagay sa BO2 o ang battery na ginagamit natin ay gel type. Pero sa akin, kasi yung battery ko is LiFePO4, ilagay ko siya sa BO3. Tapos yung charging voltage ko, pwede rin yan ipapalitan. Hindi natin papalitan ito. Yan. Depende sa gusto nyo. Pero sa akin, naset ko lang muna dito sa 14.4. Tapos yung ito na yung setting na gusto niyo, press nyo lang ang intermino para ma-save siya. Kung gusto nating ilipat sa PO3, scroll down lang tayo. Ang PO3 naman ay ang AC charging current natin. Pwede natin itong lagyan kung ilang current ang gusto natin. Yan. Pero sa akin, hindi ko naman ginagamit yung AC charging. Kaya nilagay ko lang sa 0. Tapos, ang PO4, ito naman ang solar panel charging current. Pwede nating babaan ang kanyang amperes. I-press muna natin itong intermino para lilipat dito. Yan. Pwede natin itong i-scroll down kung gusto nating babaan yung amperes niya. Yan. Kung gusto nating matagal full charge yung battery natin, pwede nating bawasan dito. Kasi kung maliit lang yung battery natin, madaling ma-full charge. Sa akin, ibalik ko sa 40 amperes. Kasi mataas naman ang ampere hour ng battery ko. Tapos, pupunta naman tayo sa PO5 o ang kanyang low voltage disconnect. Enter natin ang menu. Ito. Pwede nating taasan dyan ang kanyang voltahe na gusto natin ilagay sa kanyang low voltage disconnect. Tapos, i-press enter natin. Ang PO6 naman ay ang kanyang battery voltage recovery. Ito pwede natin itong maset sa gusto nating voltahe. Kung anong voltahe gusto natin paganahin ang ating inverter. Pwede natin itong taasan o babaan. Pero sa akin, gusto ko 13 volts lang. Pag save natin, enter natin dito. Yan, nag-blink siya. Tapos, lilipat naman tayo sa PO7 na code. Kung saan, ito ang kanyang on-off buzzer. Enter lang natin, pwede natin itong i-on or i-off. Kasi naka-off siya ngayon, i-on natin. Yan. Enter lang natin para ma-save ang ating setting. Yan. Narinig nyo? Nag-on ang kanyang buzzer. So, yan lang muna mga master. Sana may nakuha din kayo sa aking tutorial na pwede nyo magamit in case
mag sit up din kayo ng solar nyo katulad sa akin. So magra-random shout out tayo ngayon mga master. Unahin natin yung mga kaibigan natin doon sa Sara na sina Vincent Hernandez, Madam Bulaquiña Hernandez, Michelle Agpalo, Rio Bañares, Apa Villanueva, Busing Gulingan, Jim Agarado, kay Madam Panis Agarado, Papang Magluyan, sa SWAT APPO na sina Boss Alexander Sitier, First 3G Kopya, at kay Pims Sinsil. Maraming salamat sa panonood nyo mga master.